Magandang araw mga ka-TH, meron akong ibabahagi sa inyong napakagandang mga marka. Itong mga marka na to ay actual talaga na nakikita ko sa area, at ang iba nito ay nakuna na talaga ng mga giveaway, at saka ang iba naman nito ay mga unrecovered treasure pa mga ka-TH. So panoorin niyo ang video na to dahil meron kayong matutunan sa papakita ko sa inyo mga ka-TH na mga marka. So ito mga ka-TH yung unang ipapakita ko sa inyo mga ka-TH, no? Kung nakikita niyo yan ay isang mukha talaga mga ka-TH. At kahit ano pang pagtingin mo dyan, ay talagang mukha yan. Ayan o, mayroong dalawang mata at saka ilong at saka bibig. Nasa malayuan yan. So yung bato na yan ay hindi yan gaano kalaki. Pero ang area na yan mga ka-TH ay talagang bihira na lang puntahan ng mga tao dahil malayo na yan mga ka-TH. Pero kung titingnan mo talaga, ayan o, sa malapitan na yan. At meron talaga siyang dalawang mata at saka yung ilong at saka bibig. At alam niyo ba mga ka-TH na yung ilong na yan ang ginawang pointer kung saan nakabaon ang giveaway. Ito ay nakuna ng mga ka-TH. Tingnan niyo mga ka-TH. Ay papakita ko sa inyo yung mga marka. Kung paano talaga nakuha ang giveaway dyan. So ayan o, sa malapitan. Tingnan niyo. Ayan. Talagang sinasadya yan mga ka-TH. At saka kung nakita mo, yung bibig niya ay naka-smile. So ibig sabihin yan mga ka-TH ay bingo ka na dahil naka-smile yan, no? So talagang tao yan, ayan, no? Napakatangos pa yung ilong. So ulo ng mukha talaga ng tao yan. So dyan banda, yan turo ko, dyan nakuha ang giveaway. So ngayon forward natin mga ka-TH dahil papakita ko sa inyo yung marka na binabari na yan, no? So, iyan yung nakunan mga ka-TH. So kung titingnan mo yung hugis ng mukha ng tao, ay isa siyang lalaki. At kung titingnan mo naman itong pinaglagyan ng giveaway mga ka-TH, ito ay para siyang ano ng babae, ano? So, hindi na natin sasabihin, pero kung titingnan mo talaga, para siyang ano ng babae. So dyan nilagay yung giveaway. So hindi masyadong malaki yung butas na yan, pero marami-rami na rin ang laman yan. So yan ang tinatakip dyan sa butas na yan. So kung titingnan mo ang paligid niya na yan, oh, mga semento yan mga ka-TH, ayan, oh. Klarong-klarong mga semento yan. So ayan, oh, semento talaga yan mga ka-TH. So yan ang mga palatandaan mga ka-TH na meron talagang nakapaloob kasi meron talagang semento yan. So napakaganda mga ka-TH, no? Yung marka niya mga ka-TH, ito. Back natin. Magpas na tayo. Ito. Kung titingnan mo itong mga butas na yan mga ka-TH ay maliliit lang yan. Pero kung sa actual kayong makakita niyan, talagang binabari na yan mga ka-TH. Malalalim ang mga butas na yan. Tatlo na magkasunod, ayan, no? At saka meron pa sa itaas. Yung sa itaas na yan, naka-triangle yan, no? At itong isa na sa baba, ang tinuturo, yan ay papunta doon sa nakunan. Yan yung item mga ka-TH. Saka ito, yan yung pointer niya, ayan, oh, na naka-triangle. So kung saan yung isa na nakarugtong, yan ang target mga ka-TH. So yan talaga dyan sa harapan, no? So yun, no? Yun yung una mga ka-TH na dapat yung tandaan na kapag nakakita kayo ng mga ganitong butas, ayan mga ka-TH, huwag yung baliwalain yan. Kasi minsan, yan ay merong tinuturo, merong sekreto yan. So, kapag ganyan ang makikita nyo mga ka-TH, pag merong duplicate yan na makikita nyo sa area na ganito ang kanyang pagkamarka, siguradong merong giveaway yan mga ka-TH. Dahil kung titingnan mo, talagang hindi mo mapapansin. Bago ako nakarating sa area niyan mga ka-TH, meron akong mga nakikitang mga marka na klaro talaga, yung talagang tinuturo ko talaga sa area, pero hindi dyan na area mga ka-TH ang kanyang tinuturo, hindi dyan sa nakunan mga ka-TH. So ang tinuturo niya ay pinapalayo ka sa item. So ito mga ka-TH, ito yung area talaga na meron siguro ako mga marka doon sa nadaanan ko na hindi ko nakita na dito ang tinuturo sa area na to. Kasi sa itaas yan meron ng falls mga ka-TH. So
napakaswerte yung nakakuha nito. Hindi man ako ang nakakuha nito mga katids, at least nakita ko yung bakas at saka makita natin yung mga marka. So naibahagi ko sa inyo mga katids, no. So merong mga duplicate yan mga katids, napakaganda, no. Talagang meron kang makukuha dyan. So ito yung pangalawa mga katids, so ayan. Itong pangalawa, kung nakikita nyo yan, yan ay legit marker talaga, yan, no, na talagang ginuhit. Yan ako, at actual ko rin talaga yung nakita yan mga katiits. Ito, ang item nito mga katiits ay hindi pa nakuha. Kaso nga lang, siya ay nakapaloob doon sa closed tunnel, no. Merong malaking bato na hinarang. Talagang nakikita ko yung bato. So panoorin nyo mga katiits dahil atin itong tatalakayin. Kasi merong mga pointer ito yan, no. So kahit kayo mga katids, ano yung masasabi nyo sa marka na yan? Talagang sinasadya or hindi? Kasi ang lalaki ng talagang guhit, ang lalaki ng tabas niya, ayan Kasi yung daliri ko dyan mga katids, ayan Kung titingnan mo, ayan para siyang letter U na nakabaliktad. Pero matulis yung dulo niya dito sa taas. Yan ang sinusundan ko, yung tulis na nasa itaas mga katids. Tapos itong katabi niya ay isang arrow yan, ayan Arrow yan mga katids. Ayan. Actually meron itong nakuha na giveaway rin Hindi ko nakuna ng video kasi nakaseparate sa isang video. Ang nakuha dyan ay siguro mga lang, ruby. Kasi nilalagay siya sa bato na merong heart na kinurting heart na tinakip doon sa bato. Tapos sa ilalim merong mga putik. So posibleng merong giveaway yun. Yung mga ruby siguro ang nilagay doon mga katiits. Kasi ang nakunan dyan na nakita ko sa may heart na tinakip, yan, yung dulo na yan ang nakaturo. Itong arrow na yan. Pero meron siyang tinuturo na totoong deposito talaga. Yan, yung dulo na yan mga katiits ang sundan ko. At saka meron siyang coordinate marker mga katiits na nagtuturo talaga doon sa area na may nakatagong deposito sa loob ng closed tunnel mga katiits. So ayan, ito yung karugtong, ayan. So itong marka na to, ayan, titingnan nyo, napaka-legit yan mga katiits. So nakaguhit talaga siya. So yung dulo rin ng tulis na yan ang nagtuturo doon. Dalawa pa yan. So yan balikan natin konti. Yan, yung tinuturo ko dyan, yan din ang coordinate markers na nakuha na giveaway mga katiits. Yan talaga ay nakaharap doon, yan. Doon sa nakunan. At saka ito, yung dalawa papunta doon. Ayan, dalawa yan So yan ang sinundan ko dahil yan talaga ang merong totoong deposito. So dito yan mga katiits. Sa area na to, pinuntahan ko, ito yung nakikita ko. So totoo talaga mga katiits, Kapag pag nakita mo talaga yung totoong marker, ay meron ka talagang makikita. So ito yung area na tinuturo noon mga katiits. So titingnan mo, mukha na naman yan, ayan Hindi ko masabi anong klaseng mukha yan, tao ba yan o unggoy, Merong dalawang mata, yung isang mata nakabuka, yung isa ay nakapikit, pero nag-curve siya na parang arrow down, At meron siyang butas yan, tinuturo ko, parang bibig niya na nasa gilid. Ibig sabihin, item yung bibig na yan mga katiits. Item or else entrance or tunnel, Yan ay nakatingin sa gilid na yan. Yan, talagang sinasadya na kinurti yung ulo na yan mga katiits. So yan ang kanyang tinitingnan na area, yung merong malaking bato na yan. So ipapakita ko sa inyo mga katiits yan. Sa baba niyan kasi meron ng butas. Pakikita natin yan. At saka sa likod niyan ay merong turtle sign. Turtle sign talagang sa likod ng bato na yan mga katiits. So yan kinurti talaga siya. So sinasadya yan mga katiits kapag ganyan. Ayan talagang kinurti ang bato na yan. Kung titingnan mo, parang dinikit pa nga, meron siyang gatla. So, forward natin mga katiits. Ayan, yung butas na yan mga katiits, meron na siyang butas na nakikita, ayan lalapitan natin yan. Ayan, ipapasok ko naman yung cellphone dyan sa loob. Ay, malaki na yung niya sa ilalim, ayan So, ito,
Wala tayong scanner na makapagsabi na mayroong bang butas sa ilalim niyan. Pero para sa akin mga katiits, yan ang talaga ang dinadaanan. Kasi yan yung tinitingnan yung malaking bato na yan. Ayan, balik natin. Diyan ang entrance. Kung titingnan mo naman yung bakas, ayan o, naka-letter V siya na pabaliktad. So yan ay tinatawag na intersign pailalim mga katiits, no? So under yun mga katiits. So merong butas dyan. Yan ay nasa itaas ng falls. Nakapatong yan sa falls. So yung marka na mga pointer, dyan ang tinuturo, sinusundan ko. So yan ang nakikita ko. At ito yung sa likod ng bato. Isang turtle sign mga katiits. Ayan. So kung nakikita nyo, talagang turtle yan, no? At yung turtle na yan mga katiits ay hindi yan turtle na yung common. Ang turtle na to ay yung nasa dagat talaga. Tingnan mo yun yung itsura niya. Sa dagat yan, no? Sa dagat na turtle. Ayan. At saka meron pa siyang support na arrow, ayan, no? Sa baba na naka-diamond, ayan, no? So yan ay nakaturo sa mismong sa bato na malaki na yung bato na yan sa harapan nila. Ayan. So yung turtle mga katiits, pag turtle kasi yung makikita natin ng mga marker. So common sense na lang, no, na ang turtle ay nakatira talaga sa tubig, matutubig. At meron namang ibang turtle na hindi masyado nasa tubig. Pero meron pa ring tubig mga katiits. So ibig sabihin yung treasure niyan ay dinadaanan ng tubig. So kapag napasok mo ang entrance na to, itong bato na to, balik natin yan, sa ilalim yan. Kasi nasa itaas ng falls yan. May posibilidad mga katiits na ang item ay nandun sa baba at meron siyang walang tubig pero nasa level ng tubig siya. So pag nagdidiging tayo dyan, pag nagkamali tayo dyan, lalabas yung tubig. So mahihirapan na tayo, kaya kailangan talaga na maingat tayo sa pagbasa ng mga marka dahil meron naman talagang mga marka na magtuturo insaktong marka para dun sa target natin mga katiits. So kailangan nating basahin talaga. So yun mga katiits ang pangalawa, no. So dito tayo sa pangatlo. Ito mga katiits yung pangatlo. Ayan. Kung nakikita nyo ito, una kong ipapakita sa inyo, ito ay isang linya, ayan, no, at saka meron siyang arrowhead sa baba. Nakapagtataka mga katiits dahil yung linya niya ay separate, ayan, o, nasa itaas. So yan ay papasok doon yan ay naka-foot of the mountain. So papasok yan sa itaas niyan mga katiits. Merong old na tugas, pero hindi mo na makikita yung tugas kasi wala putol na. Ang naiwan na lang ay yung kanyang katawan, no, yung pinutulan. So yan ay papasok doon sa ilalim. Yan ay parang siya, no, parang tunnel din yun na papasok. Yung guhit na yan, kasi nakapagtataka dahil yung pointer niya, ayan, no, nasa baba, yung arrow niya, ayan, no, hiniwalay. So meron siyang tunnel dyan sa ilalim ng bundok na yan. Tapos merong tunnel sa ilalim ng bundok at ito yung nagtuturo na nandyan sa ilalim, ito yung pointer niya. So yung bato na yan, hindi yan magagalaw mga katiits, malaki yan. So puntahan natin yung tinuturo niya. Kasi meron talaga mga katiits ito. Ito yung tinuturo niya. Siguro ito kung hindi lang ito na hindi lang nawala yung lupa dito, ay hindi mo ito makikita mga katiits. So dahil nawala yung lupa, kaya siya lumabas. Kung titingnan mo yan sa malapitan mga katiits, kung kayo nasa actual sa area na yan, ay napakalaking bato na yan, parang tangki din na parang tangki na nilagyan ng tubig, ayan, no. Napakalaki, no, at napakakinis. At yung guhit na yan ay sinasadya yan na parang nag-curve ng letter C. At merong dot nga yan mga katiits, para siya treasure enclosed. Hindi ko napakita yung video na to. Ang video na pagtrabaho namin ito mga katiits, hindi ko napakita. Iyang bato na yan, sa akala kasi namin ay merong laman yan. Kasi napakakinis Kaya kinuha namin yan, yung takip na parang may guhit. Kinuha namin yan kasi merong letter C siya na may dot, kaya kinuha namin. Pero nung nabuksan na namin yan mga katiits, ay wala siyang laman, wala siyang butas, pero napakaitim yung ilalim niya.
pero wala kami nakitang butas mga katiits. Meron siyang detection sa gamit namin, pero sa duda ko mga katiits, yan ay under pa siguro yung item. So itong nakita na bato na to, ito ay sinarado lang. So siguro sa likod nito yung papasok doon sa bundok. So ito yung entrance, no, nandito yung entrance. So forward natin kasi mayroong karugtong yan, ayan. So ayan, makikita nyo talagang sinasadya talaga na nag-crack yan mga katiits. At kung nakikita nyo yung parang may butas, malalim yan, kasi yung palad ko dyan sa butas na yan. So yan ay malalim na butas, yan ay naka treasure enclose yung kanyang forma, no. Siguro kung nabaliktad ang C na to tapos nandito sa kabila yung dot, yan ay talagang positive tayo dyan na merong giveaway na naka treasure enclose lang, no, for quick deposit. Pero ito ay kasi baliktad, kasi may posibilidad na dito yung entrance mga katiits. Kung saan yan nakaharap, yan ay papasok doon sa bundok kasi sa itaas niyan merong tugas eh. So yun mga katiits, no, kapag nakakita kayo ng ganitong mga marka, ay huwag nyo nang palagpasin yan kasi meron talagang laman yan mga katiits. So ito yung kasunod mga katiits. So ayan mga katiits, no, ito yung kasunod. Ito yung isa naman mga katiits. Ayan. Kung titingnan nyo mga katiits, ito, yung mga hole na yan ay parang natural lang, ano. Pero pag rugtungin mo yan ang mga butas na yan ay nagpoporma ng letter C. Yung mga hole na mga circle hole, ayan o. Pag rugtungin mo yan, ayan ay nagko-curve na formang letter C. So sa ilalim niyan ay meron ding butas, ayan o. Hindi pa namin yan nalinisan mga katiits dahil ito ay nasa public, ano. Nasa public. So mga marka dyan mga katiits ay meron siyang mga old tree na nasa paligid, yung mga kahoy na yung patawag doon, yung maasim, sampalok. Merong mga malalaking sampalok dyan mga katiits sa gilid niyan at merong mga malalaking bato. Pero itong area na to ay bakit siya yung hindi masyadong visible ang area na to mga katiits, itong mga bato na to. Napakaliit lang kasi kung hindi pa nakuha yung mga lupa na yan, siguro talagang hindi mo yan makikita. So ito ang may sekreto mga katiits, tingnan nyo. Ayan o, yan tinuturo ko, butas yan. So pailalim. So yung mga hole na yan ay nagko-curve ng letter C. At saka itong bato na to ay para siyang mukha, ayan o. May dalawang mata. Pero yung sa kabila niya dito sa kabila niya mga katiits, kung nakaharap tayo dyan ay kaliwa, no? Nasa kaliwa. Yan ay nagpupurmang heart, ayan o. Yung mata niya ay nagpupurmang heart at merong dot sa ilalim. Ibig sabihin, yan ay merong treasure on the spot sa area na yan mga katiits. So yan ay meron siyang bibig sa baba niyan. Yung bibig niya sa baba niyan mga katiits na parang butas, yan ay tuturo doon sa ilalim. Makikita naman natin yan ngayon. Ayan o, dalawang mata na nakatingin dyan. Ayan o, sa butas na yan mga katiits. Ayan, gusto na nga namin yan, gusto na namin hukayin yan, ilalim na yan, kasi parang butas kasi yung sa ilalim mga katiits. Baka merong siniksik lang, no? Kaso hindi namin ma-operate dahil merong mga bahay sa gilid niyan. So makikita tayo. So kailangan pang ipagpapaalam yan mga katiits. Ayan o, perfect hole naman yan o. Ayan o, isa, dalawa, tatlo, up, isa, ano yun, pagkabilang yun, isa, dalawa, teka lang, basta yung mga butas na yan, ayan o, yan, nirugtong ko, ay nagko-curve ng letter C talaga yan, ayan o, naka-letter C yan mga katiits, ayan o, ayan. So naka-letter C, so meron siyang sign na enter sign dyan sa area na yan. So yung letter C na yan. At saka yung katabi niya, ayan merong bato na parang lingin, para siyang circle. Pero kung titingnan mo ay naka-letter C yan kasi nasa ibabaw, nasa itaas yung curve niya. At saka may dot sa gitna, ayan, malaking butas na yan. Letter C talaga. So para talagang, ayan, ito nakabaliktad talaga yung letter C na ito mga katiits. Nakabaliktad talaga ito. Kapag facing ka sa east, yan ay nakabaliktad na may dot, no?
So meron siyang posibilidad na treasure enclosed sa area na yan. So posibleng siniksik doon sa ilalim ng bato yung may butas na yan, sa gilid katabi niyan. Posibleng nandyan, mga katiits, pero hindi pa natin na-confirm yan. So ayan, at meron pang letter C sa likuran, ayan. So ibig sabihin talaga, meron talaga siyang pinapahiwatig sa area na yan, mga katiits, na pasukin mo down sa ilalim. So ano naman ang sadya natin sa ilalim? Hindi, syempre yung target natin, mga katiits. So yun, mga katiits, yan yung mga ibabahagi ko sa inyo. So pag ganito, ayan, meron pa pala, ipahabol ko to yung mga katiits. Yung bato na yan ay nakaharang na dyan. Ibig sabihin, boundary yan. So wala na dito, nandyan lang, hindi ka nalalagpas. Ayan, so nandyan lang sa area na yan, mga katiits. So nandyan yung kahoy, ayan yung sambag, yung sampalok na kahoy, ayan. Pero pa sa kabila niyan, tatlo kasi yan, naka-triangle na mga sampalok, mga katiits. So nandyan siya sa gitna, itong area na to, nasa gitna siya. So yun, mga katiits, hindi ko na isa-isahin, pagbalikan yung mga pinakita ko, summarize ko na lang. So yung una, mga katiits, kapag nakakita ka ng mga dot na parang binarina, at saka tingnan mo yung posisyon sa mga butas niya, kasi meron siyang tinuturo, mga katiits. So nakunan yun ng giveaway. So napakaganda, mga katiits, Tapos yung pangalawa, mga katiits, ay yung mga marka na talagang klarong-klaro, mga katiits. Ito, balikan natin. Ito. Yan. Ito. So pag nakakita kayo niyan, ay legit yan, mga katiits. Sundan nyo lang yung mga pointer niyan, mga sekreto. At dito ako dinala. So meron talaga, mga katiits. Ito ay operitan pa to. So kailangan pa natin ng pampinance dyan, mga katiits, Baka madali lang yan, So yung pangatlo, mga katiits, ito nasa foot of the mountain. So meron talagang nakabaon dyan, mga katiits. Kasi kapag ito lang makikita mo, ay hindi pa tayo sure dito. Pero pagbigyan mo talaga yan ng halaga o pansin, ay meron talagang sekreto yan. So ito, nakita namin, kung hindi lang nabawasan ng lupa yan, hindi namin yan makikita. So nag-confirm talaga, mga katiits, na meron talagang sekreto sa ilalim ng bundok na yan. Hindi masyadong mataas yan, nasa mga siguro nasa mga 30 feet lang yung taas ng bundok na yan, mga katiits. So pwede na, meron siyang short tunnel sa ilalim, So at saka ito yung pang last natin, ganitong mga marka. Alam niyo, mga katiits, kapag sa ganitong bato, napaka-critical, mahirap basahin ang mga marka dito, mga katiits, kasi pagang yan, maraming gaspang-gaspang yung bato na yan, so mahirap basahin. Pero kapag alam mo talaga yung mga sign, alam mo talaga yung mga hugis ng mga marka na inukit, at saka yung ibang mga code, so hindi ka maliligaw, mga katiits, hindi ka malilito, So yan, kung nakikita niyo naman yan, legit yan, mga katiits, sa area na yan. So yun lang, mga katiits, yung maibabahagi ko sa inyo ngayon. So God bless sa ating lahat, mga katiits.